Hello guys, magandang gabi. Madaling araw na kasi ito habang ginagawa ko itong video na to ay madaling araw na po dito sa Pilipinas is 3:26. Sa amang panig ko ng mundo, naroroon ngayon, magandang araw at sana po ay nasa ligtas kayong kalagayan, masaya, kontento sa buhay. Again, ito po si Tiger sa Tiger Channel. Tayo po ay pag-usapan natin itong 20 pesos na, although panis na issue na ito, pero gusto ko lang magbigay ng malalim na opinion itong 20 pesos na kilo ng bigas na one of the campaign promise ng ating Pangulo noong 2022 na tayo ay magkakaroon ng 20 pesos na hindi man daw, sabi hindi naman daw ka-promise yun, kundi aspirations. Pero of course binigyan mo ng maling pag-asa yung magkababayan para lang manalo. Okay? Ngayon, ang aking opinion kasi dyan, never talaga na ang bigas ay mauwi sa 20 pesos per kilo. No? Kahit anong mass production ang gagawin, maliban na lang kung isubsidize lahat ng gastusin sa pagpapatanim, no? Kumbaga lahat hindi subsidized kundi ang gobyerno mismo ang magsusweldo ng mga farmers, ng mga magsasaka hanggang sa ma-harvest, hanggang sa maging bigas siya. Lahat ng mga chemicals na gagamitin sa pagtatanim, gobyerno lahat ang gagastos noon. Mga binhi at lahat ng paglilinis kasi syempre nililinisan yan pati patubig lahat, no, hanggang sa maging bigas. Kung lahat yan ay gastusin ng gobyerno, posible po ang 20 pesos per kilo na bigas. Okay? Posible yon. Pero kung lahat yan ay gastusin ng taong bayan, ng mga farmers, ng mga magsasaka natin, tapos konti lang ang subsidy ng gobyerno, sabi natin mababang abono, malabo pa din na ibigay yung 20 pesos per kilo. Thank you. Thank you. Water lang tayo instead of soft drinks kasi ayoko ng sugar. Dahil tayo ay matanda na, so kailangan natin ng medyo healthy na pagkain. Anyway, kain tayo. Nasa Angel's Pizza. Okay. So yun na nga, pag-usapan natin yung 20 pesos na per kilo na bigas. Kahit naman sabihin natin na kayang ibigay ng gobyerno yung 20 pesos na kilo na bigas sa taong bayan, pero kamusta naman yung ating mga magsasaka? Okay, before tayo dyan, puntahan natin yung posible ba talaga na kayang magbigay ng 20 pesos na bigas ang ating mga farmers? Kaya ba talaga ibigay? Kahit i-subsidize pa yan ng ating gobyerno, na hindi pa rin kayang ibigay. Unang-una, yung ano pa lang, yung mayroon pang shell na bigas, magkano ang per kilo? 17, 18 or 19 pesos. Sabihin natin isang sakong bigas, isang sakong palay. Okay? Alam mo, pag nagiling na yan at naging bigas na yan, hindi aabot ng kalahati. Hindi aabot ng kalahating sako ang yield. So paano ngayon maibigay ng 20 pesos per kilo? Kaya kung ang bili ng gobyerno o ang bili ng NFA ay 19 pesos, point something per kilo, ay yung isang kilo na yon, buti na lang kung may half kilo na bigas. So malaking lugi na talaga ang ating magsasaka. Kaya never talaga, kahit mag-mass production, taniman mo lahat ng palay ang mga bakanting lupa dito sa Pilipinas, no? Alangan naman ibigay ng magsasaka na 10 pesos na lang per kilo ang palay yung hindi pa nakagiling, o kaya sabi natin
Sabihin natin 7 pesos per kilo. Kikita ba ang mga magsasaka dyan? Of course not. No? Sabi natin ang isang kilo ay 7 pesos. Pag nagiling na yan, hindi aabot na isang kalahating kilo ang ano niyan, ang yield. Kaya napaka imposible yung 20 pesos per kilo. Ngayon, kung hindi man natin kaya dito ay subsidize, ang gobyerno bibili ng mga imported rice sa Thailand, sa Vietnam, sa India. I-subsidize ng gobyerno yan para lang mabigyan, katulad ng ginawa nila sa Cebu, di ba? Merong 20 pesos per kilo na good for one day lang, then sinuspend agad. I don't know kung bumalik na. Kahit kung i-subsidize ng gobyerno ang bigas at yan ay gagawing 20 pesos per kilo, okay, mag-i-import tayo and then lahat yan gastusin ng gobyerno. Let's say kung nabili, imposibleng 20 pesos or 15 per kilo ang ano doon price. Of course hindi, mag-abono ang ating gobyerno. Sabihin natin nabili ng gobyerno sa Vietnam ng 25 pesos per kilo. Ay yung pagta-transport niyan dito, lahat yung warehousing at kung ano pang gastos, sabi natin 30 overall. Okay? Ngayon ibigay ng gobyerno ng 20 pesos per kilo, lugi yung ating gobyerno. No, kasi nga nangako ka ng 20 pesos yun ang gagawin ng local government ng Cebu. Sila na lang ang direktang mamili ng bigas sa ibang bansa at sila ang magbibigay ng 20 pesos per kilo. In short, ang gobyerno natin ay magpalugi ng sabi natin 30 pesos ang lahat, kasama na yung hauling non, warehousing non, pati yung pag-transport kasama lahat. Sabi natin 10 pesos palugi ang gobyerno bawat kilo. So ibibigay, abot ng taong bayan 20 pesos per kilo. Okay? So nalugi ang ating kabangbayan ng 10 pesos per kilo. Nalugi ang lahat ng mga taxpayers ng 10 pesos per kilo. Hindi po siya kumikita. Ang pinaka-worst pa niyan, dahil merong naglipana dito na 20 pesos per kilo sa merkado, paano mo ngayon matutulungan ang mga magsasaka? Paano nila ngayon ibenta yung kanilang mga palay? Wala nang bibili sa kanila. Dahil, sino bang bibili? Ang mamahal ng kanilang benta, meron ng 20 pesos per kilo. Ay di mamamatay yung ating mga farmers. Pinag-isipan ba yan ng gobyerno? Pinag-isipan ba yan ng ating mambabatas? Si Martin, na Speaker of the House, kung magbigay ka man, mag-abono ang gobyerno, i-subsidize para lang mabigay yung campaign promise na 20 pesos per kilo, kamusta naman ang buhay ng mga magsasaka? So in short, yung mga, kunyari maraming naglipa na ngayon sa merkado, 20 pesos per kilo. Yung magsasaka natin can compete. Ano mangyayari sa kanilang itinanim? Yung harvest nila, may bibili? So, unti-unti na mamamatay yung ating agriculture industry natin, 'di ba? Dahil wala nang ganang magtanim ang ating magsasaka, dahil unang-una ang gobyerno mismo ang sumisira sa kanilang kabuhayan. Ang kalaban nila ay yung ating gobyerno. So mawalan tayo ng magsasaka dito. Lahat ng pagkain natin imported na. Ay kung magkagiyera pa sa buong mundo, siyempre walang dadaloy na flow of supply. So magugutom tayo. So puro band-aid solutions ang kayang ibigay ng gobyerno. Walang long-term
solutions. Paano? Imbes na yung ating mambabatas ay pagtuunan ang pag-iisip ng solusyon sa kanilang yung day-to-day nila session, instead of talking about ICC, SMNI, bakit hindi nyo upuan ang ating issue sa national food security? Wala nang maisip. Kasi maraming mamamatay na magsasaka. And it's a threat to our security, national security, kasi kung ang pagkain, alam mo sa giyera, kasi doon naman talaga darating tayo talaga sa World War III hindi naman pwedeng hindi. Lalo na ngayon, mga girian sa teritoryo, tayo ay numero 1 dyan, diba? Sumawit tayo ngayon sa giyera. Kung makipag-giyera ka, may problema ka sa supply ng pagkain, kinuha mo sa ibang bansa, walang magpo-flow na supply. Kasi ang mangyayari dyan, dahil may giyera, so hindi makapagtanim ang mga farmers o yung mga harvest, yung mga natanim na hindi ma-harvest kasi giyera, so magsipagtago. Lahat ng mga bansa na yun, hindi yan mag-supply. Tayo, dahil pinatay natin yung ating agricultural industry, dahil nakaasa tayo sa importation, alam nyo, hindi lang naman si Marcos ang may problema dito kahit yung dating administrasyon, in fact sila nga yung nagpasa ng batas ng rice tarification law, yung pag-i-import ng natin ng bigas. So kasalanan, may kasalanan din ang Duterte administration, dahil yung agriculture industry natin ay, aminin natin, pinabayaan din. Yes, nandyan yung nilibre ang irrigation sa mga magsasaka, pero yan lang ba kailangan ng magsasaka? Water lang ba? What about yung mga farm implements? What about yung pag meron na silang harvest, saan nila dadalhin yun? Nag-oversupply tayo sa isang banda, kunyari sa Region 1, oversupply ng, let's say, kalabasa. Then pagdating sa Region 5, mahal ang kalabasa. Sino dapat ang tutulong dyan? Dapat yung ating flow of supply ay isa yan sa pagtuunan ng ating gobyerno, no? Nagtanim ang ating magsasaka, tapos pag na-harvest na, nabubulok lang din mga issue sa kamatis, mga issue sa kalabasa, kung ano-ano pa. Diyan dapat papasok ang ating gobyerno, dahil kayo naman ay may pera, bilyon-bilyon ng ating agriculture. Dapat ang mga naka-assign na, let's say, Provincial Agricultural Office, may director dyan. City Agriculture's Office, may director din dyan. Municipal Agriculture's Office, may director din. Dapat lahat ito ay well coordinated sa Department of Agriculture. Dahil kung ikaw ay, let's say, sa municipal level, kasi lahat ng ganito kasi ang structure ng ating gobyerno. May City Engineer's Office, may Municipal Engineer's Office. Ganun din sa agriculture. May Provincial Agriculture's Office, mayroong City Agriculture's Office, mayroong Municipal Agriculture's Office. So dapat itong mga middle position na to na meron sa municipal, meron sa city at meron sa provincial, dapat coordinated yung galaw nila. Ngayon, let's go to the Municipal Agriculture's Office. Dapat inalam ng Municipal Agriculture's Office kung ano ang mga kasalukuyang itinanim, anong mga agriculture products ang maraming tanim.
sa kanyang bayan. So dapat sinosurvey yon ang mga farmers, o dito may 10 hektaryeng palay kami, may 50 hectares of rice, may ganito na. Tapos lahat yon ay isa-submit sa provincial. Ngayon ang national, ang gagawin nila, uy, maraming mais pala itong mga ito na to, so anong gagawin natin pag na-harvest na? So dapat na-anticipate na nila yon para hindi mabulok yung mga produkto na nag-oversupply o nag-overtanim ang ating mga farmers. Dapat gumagalaw yung mga head of agencies, mga bureau, no? Dapat gumagalaw yon, at dapat iisa lang ang inyong layunin. So dapat ang national planning for agriculture, yung hindi lang hanggang sa pagtanim, sa pag-ano, yung flow ng supply at pagtatrack ng mga lahat ng region. Let's say, ano ba yung pangunahing ano natin, pananim na basic na talagang pangailangan ng taong bayan? Ano ba yon? Yung bang itinanim sa bawat region ay enough to supply for a certain period of time? Kung hindi naman enough, di mag-open ng mga lupain na pwedeng taniman. Dapat may ganong planning yung ating gobyerno, no? Hindi yung hayaan mo lang ang mga farmers magtanim at the end, pag na-harvest na, hindi na alam kung saan dadalhin kasi oversupply, no? Sumusobra. Katulad nun, normal issue talaga natin palagi, kamatis. Mahal, nabubulok ang kamatis sa Bulacan. Pero may mga lugar na walang pananim na kamatis at sobrang mahal ang kilo. So dapat isa din yan sa trabaho nila, i-monitor, o sabi natin ang Bicol region, walang kamatisan doon, walang pananim na kamatis. So normally, dahil walang tanim na kamatis, so mahal. Now, ang Bulacan ay sobrang daming supply, o di dalhin sa Bicol para bumaba yung price nila doon, market price. Dapat ganun ang ginagawa ng ating national agents, ng ating national government. So mag-coordinate sa provincial, ang provincial makipag-coordinate sa cities and municipalities, bigyan nyo kami ng datos. Dapat ganun. Hingin dapat ng national government ang mga datos sa probinsya, sa syudad at sa city. At i-graph nila yon na, let's say, after 3 months, ito yung harvest ng bawat region, at ito yung palay, ito yung munggo, ito yung kalabasa. Ayun, dapat may mga ganon. Tinatrack dapat yon. Let's say, so alam mo na magkakaroon ng oversupply, o ang region na ito dahil sobrang daming kalabasang itinanim, tapos itong region naman ito ay wala silang tinanim na kalabasa. So alam mo na saan ibabato yung mga harvest ng mga farmers na sa tingin nilang hindi na nila kayang ibenta sa kanilang localities kasi nga sa sobrang daming supply. So ang gagawin ng national government is to transport those oversupply sa ibang region na walang ganong supply para bumaba din yung kanilang market price. Dapat ganon, coordinated dapat ang national to provincial, then provincial to the city and municipal level. Dapat ganon, di ba? Walang ganong plano. In fact, trabaho dapat yan ng Congress Sila dapat ang nagde-design ng ganyan. Kaso busy sila sa ICC, busy sa kung ano ng mga hearing. Wala Very frustrating yung ating gobyerno. Napakadali lang naman gawin, pero walang may alam. Diba? Malaking problema natin yung presyo ng mabilihin. Nagpatawag ba si Bongbong Marcos ng parang summit or
uh, coordinating council para to secure our food na mababa ang presyo? Nagpatawag ba siya ng convention, ng conference sa mga magsasaka para magtulungan? Wala, di ba? In fact, nung siya ang pinakapalpak na DA secretary na pangulo na kung tutusin, dahil ikaw ang presidente, hawak mo lahat ang pondo, hawak mo ang Congress, pinsan mo nandyan. Ay kung kailangan ng malaking pondo ang agriculture para ma-meet natin yung demands na hindi na natin kailangan mag-import, o ang dali naman gawin yan. Kaso, bangag yung ating Pangulo. Di ba? Ito yung mga tao na inihalal natin. Alam mo ba ang sweldo nila, yung lalo na sa Congress? Milyon ang pinag-uusapan natin pondo dyan bawat kongresista. Pero alam nyo, yung may mga, ang dami nilang staff ang dami nilang empleyado. Hindi ko alam anong mga pinagagawa ng kanilang mga empleyado na yan. Diyan may mga regional offices pa sila, hindi ko alam anong mga kumbaga may mga pera tayo na punta lang, na uwi lang talaga sa paggasta na hindi kailangan, na hindi nag-generate ng revenue. Liabilities la ng Congress. Liability imbis na makatulong sa taong bayan. Okay, kung meron man dapat tanggalin to streamline operations sa gobyerno para yung pondo ay mapunta talaga sa productivity, ay itong Congress sobrang dami na 300 yan, puro lahat pasaway, puro lahat pabigat. Katulad yan, milyon ang gastos nila just to conduct hearing talking about SMNI and ICC. Mabubusog ba ang taong bayan? Maghihiring ka ng SMNI, ICC? Yan ba ay sagot sa kahirapan na dinadamdam ng ating mga kababayan? Imbis na mag-hearing kayo dyan tungkol sa ating agriculture industry, paano bangunin, paano pagandahin, at kung pati yung ating fishery, animal industry. Dapat itong mga basic na ito na meron talagang malaking shortage yung supply pagdating sa merkado, dapat ito ay pinag-usapan sa Kongreso at gumawa ng batas. Pero pinag-usapan ninyo yung mga institusyon na kung saan ay nakalink kay Duterte. People, taxpayers are paying a lot of money para lang sa ganyang mga hearing ninyo. Diba? 100,000 sa monthly salaries just talking about SMNI. Diba? Anyway, yun lang talaga. Maraming salamat.